Good morning po muli sa inyong lahat. Yan, we present thank God again sa umagang ito na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na meron po tayong pagkakataon na makapag-aral ng salita ng Panginoon. May pagkakataon na mabuhay muli para sa Panginoon. May pagkakataon na maglingkod muli para sa ating Panginoon. Kayo po ba ay natutuwa na sa first Sunday ng taon, tayo po ay nasa bahay ng Diyos? Amen po ba doon? Di ba? Isa pong napaganda po na makita natin ito, maramdaman natin na ang Diyos na buhay ay nasa atin pa rin. Ang Diyos na buhay ay pinagpapala pa rin po tayo. At ang Diyos na buhay ay hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Alam in behalf of our pastors, sa lahat po ng mga nagmahal, ay maraming salamat po. Sa mga nakaalala, maraming salamat din po. And kung di ko pa po kayo nababati ng Happy New Year, ito na po, nabati ko na kayo ng maligayang bagong taon po sa bawat isa. Alam niyo po, ako po talaga ay nagpapasalamat dahil ako din po ay binigyan ng Panginoon ng panahon para makapagbakasyon, makasama yung aking mga pamilya. We traveled for 11 hours going to Isabela by bus. Ay ko, ganun pala yung feeling na matagal kang nakaupo. Sabi ko, sakit pala, no? Pero praise God, kasi pagbalik, ayaw na namin yung bus, nag-airplane na kami para mas mabilis po makabalik. Pero again, sa pagkakaaraw na ito, meron na naman po tayong pagkakataon na mag-aral ng salita ng Panginoon. Alam nyo, sabi ko nga, isa pong napakalaking privilege to para sa atin. We can openly go to the church. We can openly open the Word of God. We can openly hear the Word of God. We can openly sing praises to our God. Isa pong napaganda ito na pagkakataon sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, as I was preparing yung salita ng Panginoon, alam mo, meron pong tanong na pumasok po sa aking isipan. Sabi ko, bakit nga ba pumasok sa aking isipan itong mga tanong na ito? Ito po yung naging tanong. Sabi ko po dito, kasi nung nag-aaral ako, sabi ko, excited pa ba ako na mag-aral ng salita ng Panginoon? Sabi ko, kasi I've been doing this for many years. Kaya natanong ko rin po sa sarili ko, excited pa ba ako na maglingkod sa Panginoon? Excited pa ba ako na mag-aral ng salita ng Panginoon? Kayo po ba? Ilang taon na po ba kayo nakikinig ng mensahe ng Panginoon? Ilang taon na po ba kayo nagsisimba dito sa Manila Baptist Church? O kung sa ibang church man, ilang taon na po ba kayo? Di ba? Siguro yung iba sa atin ito, yung mga senior citizen, matagal na. Di ba? Yung mga bata pa, medyo hindi pa. Pero natanong ko rin po ito, excited pa ba ako na mag-aral ng salita ng Panginoon? Excited pa ba ako na maglingkod sa ating Panginoon? O ginagawa ko na lang ito dahil ito yung trabaho ko? O ginagawa ko na lang po ba ito dahil ito yung kailangan? Tapos natanong ko naman, paano kaya yung ating mga kapwa mananampalataya? Natanong ko din po ito eh. Sabi ko, ito po yung naging tanong ko sa paano kayo ating mga mananampalataya, ang mga kaibigan natin, mga kapatid natin sa Panginoon? Ang tanong ko, sabi ko, ano kayang ministry meron sila ngayon? Di ba? Ngayon, kung tatanungin ko po kayo, mga kaibigan, mga kapatid, ano pong ministry meron ka ngayon? Di ba? Meron ba? O wala? O kung meron man, ginagawa mo ba ito ng buong puso, na may kasiyahan sa iyong puso? O ginagawa mo lang din ito dahil kailangan? Di ba? Kasi itong Sunday po natin na ito po ay ating encouragement Sunday. Di ba? Ito po ay araw ng pagpapaalala. Ito po ang araw ng pagpapalakas. Di ba? Na ang Diyos na naging tapat sa atin ay karapat-dapat nating paglingkuran ng buong katapatan. Kaya nga po, pinamagatan ko po ang ating mensahe sa umagang ito, faithful service. Di ba? And this is my prayer. As believers and followers of the Lord Jesus Christ, let us serve the Lord with all faithfulness, or choose not to serve God at all. Kaya nga po, sa binasa po natin na passage kanina, mga kapatid, isa
sa may karapatang tao. Sabi ko, isang tao from sa salita ng Panginoon na may karapatang magsalita tungkol sa faithful service. Ito ay walang iba kundi yung binasa po natin kanina. Yung Bible character na ang pangalan po ay Joshua. Si Joshua, hindi na po siya bata at this time. Hindi na rin po siya yung nagsisimula sa gawain ng Panginoon. Siya po ay nasa huling yugto na ng kanyang buhay. At siya rin po ay, dun sa binasa natin, siya ay nasa huling sermon na para sabihin sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kababayan, na ito ang aking huling sermon bilang isang tapat na lingkod ng Diyos. Basahin ko po muli sa inyo, sabi po sa Joshua chapter 24 verse 14, sabi diyan, Now therefore, fear the Lord, serve Him in sincerity and in faithfulness. Let us pray first. Our dear God and Heavenly Father, Lord, we thank you and praise you. I pray na kayong patuloy na magbigay sa amin ng guidance, ng wisdom, ng bukas na puso at isipan upang inyong salita ay maging totoo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat muli, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa passage na binasa po natin, dito makikita natin that God, through the Word of God and through Joshua, God calls His people to make a clear and serious decision in His life. Kasi sinabi niya po dito, Now therefore fear the Lord, serve Him in sincerity and in faithfulness. We need to make a clear and serious choice or decision. Faithful service or no service at all. And from this, makikita po natin yung ating first point, that God calls us to serve Him with reverent fear. Tingnan niyo po yung passage na binasa natin. Sabi po dito, Now therefore, fear the Lord. Joshua, this book, begins his call to service not with activity, but with attitude. Tingnan po hindi niya po ito sinimulan ng isang ministry. Hindi niya ito sinimulan ng isang activity. Pero sinimulan niya ito with an attitude. Sinasabi niya na ito sana yung maging attitude ng mga mananampalataya. Sabi niya, fear the Lord. Diba? This statement is deeply rooted in Israel's history. And Joshua 24, kung babalikan po natin yung context na ito, Joshua 24 is Joshua's final farewell address. He is already old, near the end of his life, and then he gathers the people of Israel to Shechem. Itong Shechem kasi is a place of covenant or renewal where God first promised the land to Abraham. Ito po yung lugar na ito. And before Joshua asked the people to serve God, he reminds them of who God is and what God has done. Ano ba yung nagawa ng Panginoon para sa kanila? God called Abraham. God delivered them from the Egypt. God defeated their enemies, and God gave them the promised land. In other words, Joshua is saying, before you decide what you will do for God, remember, God has already done it for you. Ito po yung sinasabi ng context nitong verse na ito. Kaya nga, dito makikita natin, what does fear the Lord means? Bakit nga ba sinabi ito ni Joshua? Bakit ito yung sinimulan ni Joshua dun sa kanyang address, yung sa kanyang farewell address? Why does fear the Lord mean? This fear is not about terror. Yung takot ka. But itong fear the Lord is about reverence. Ano ba nga ibig sabihin ng reverence? It's a highly respect to someone. Pag sinabi pong reverence. Pero ito kasi yung fear, minsan kasi pag sinabi natin fear, parang ito yung takot ka eh. Di ba? Takot ka sa isang bagay, takot ka sa isang hayop, di ba? Yung parang takot ka sa ipis, takot ka sa daga.
Parang mga ganon. O takot ka pagka may hawak ng pamalo yung tatay mo. Parang mga ganon eh. Pero hindi po ganon yung fear of the Lord na sinasabi po dito. To fear the Lord means to stand in awe of His holiness. To fear the Lord means to respect God's authority. To fear the Lord means to take His word, tingnan niyo po seriously. Pag sinabing seriously, serious talaga. Di ba? Ito po yung fear the Lord na sinasabi po dito ni Joshua. And fear the Lord means to hate sin and love unrighteousness. Kaya nga po sabi ng Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya nga po mga kaibigan, mga mananampalataya, when Joshua started to say, fear the Lord, sinasabi niya po dito, you cannot truly serve God rightly unless you first fear Him rightly. You cannot truly serve God rightly unless you fear Him rightly. Kung dito yung totoong meaning ng fear the Lord, yung stand in awe in holiness, respect His authority, take His word seriously, and to hate sin and love righteously. Ito po yung sinasabi ni Joshua, ang salita ng Panginoon, if you want to serve God, you need to have a right attitude towards God. Napaka-importante po nito. Di ba? You cannot truly serve God rightly unless you first fear Him rightly. Isa pang tanong po dito na makikita natin, why does Joshua start with fear and not service? Ito po yung nakita ko po dito. It's because, kasi kung papansinin po natin, di ba? Joshua does not say, now therefore serve the Lord. Hindi niya po sinabi. Pero ang sinabi niya po, now therefore fear the Lord. Bakit nga po ba sinumala ni Joshua ng fear the Lord, hindi po agad sa service? It's because service without reverence becomes a routine. Parang routinary na lang. Di ba? Kaya sinimulan po ito ni Joshua na fear the Lord because, sabi niya, service without reverence becomes a routine. And service without reverence becomes self-centered. Nakita na po ba kayo ng isang tao na naglilingkod sa Panginoon, pero ang inaangat niya ay hindi ang Diyos, kundi ang kanyang sarili? Di ba? Makikita at mararamdaman po natin yan. Ginagamit niya ang platform, ginagamit niya ang pulpito para hindi paglingkuran ng Panginoon, kundi iangat ang kanyang sarili. Why? Because hindi niya na agad natutunan yung sinasabi na fear the Lord. Why does fear the Lord? Ang inuna ni Joshua, because service without reverence becomes an empty religion. But when reverent fear is present, ito po nangyayari. Our service becomes worship. Our obedience becomes joy. And our sacrifice becomes privilege. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, when we truly respect God, serving Him is no longer a burden. It becomes a privilege. Bakit? Kasi pinaglilingkuran mo ay hindi simpleng tao, kundi ang pinaglilingkuran mo ay ang Panginoon. Ang pinaglilingkuran mo ay ang Diyos. Ang pinaglilingkuran mo ang naglalang ng langit at lupa. Ang pinaglilingkuran mo ang pinakamakapangyarihang nilalang, hindi lamang po sa buong mundo, kundi sa buong universe. At kung ikaw po ay naglilingkod, hindi ito magiging burden, but you will look at it as a privilege. Pag sinabing privilege, di ba, tuwang-tuwa ka na ginagawa po yun. Parang katulad lang po pag nakamit ka ng isang highly respected na tao. Di ba? Nararamdaman mo, you are privileged na makasama mo yung taong yon. You are privileged na makamayan mo yung taong yon. You are privileged na makasalamuha mo yung taong yon. How much more po kung ito ang magiging pakiramdam mo sa ating Diyos? Di ba? Why? Because you are serving God. Kaya nga po, isa pong napaka-importante din po na ito, na
isang illustration. A person who fears God does not ask, do I have to serve? Kailangan ko bang maglingkod? Pero ang taong meron pong fear sa Kanya, o may reverence sa ating Diyos, ito pong magiging tanong niya, how can I serve a God who has been so good to me? How can I serve God who has been faithful? How can I serve God who has been good? How can I serve God who has been providing for my needs? Di ba? That will be our question. Hindi, kailangan ba? Kailangan ko bang gawin? Kailangan ko bang maglingkod? Pero ang taong nakaintindi na meron siyang reverence sa puso niya and he feared the Lord, ang magiging tanong niya, how can I serve God who has been good, who has been faithful, who has been providing for my needs? Kaya isa pong napaka-importante ito, mga kaibigan, mga kapatid. Fear the Lord changes the question from obligation to devotion. Hindi ka napipilitan, kundi ito ay bukal sa puso mo na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo, anong ministry meron ka ngayon? Meron ba o wala? Kung meron man, ginagawa ba natin ito ng may pagmamahal? Ng may reverence sa Panginoon? O ginagawa natin ito dahil napipilitan lang? Pero sana, mga kaibigan, meron po tayong ministry na kung saan tayo ay magiging involved. Di naman po kailangan na ikaw po ay lagi nasa simbahan. Di ba? Napakaraming ministry na pwede po natin gawin. At hanapin lang po natin kung paano tayo makakapaglingkod sa ating Panginoon. Lagyan po natin ito ng personal na application. Di ba? If we only serve when it is convenient, then we do not fear the Lord. If we serve only when we want to be noticed, then we do not fear the Lord. If we serve only when it benefits us, di ba, para may angat mo ang iyong sarili, then we do not fear the Lord. But when we fear the Lord, we will serve Him even when it costs. Di ba? Kahit napakahirap. But when we fear the Lord, we will obey when it is difficult. When we fear the Lord, we will remain faithful even when no one is watching. Brothers and sisters in the Lord, our passage in the Word of God through Joshua, he started to say, fear the Lord. And God calls each and every one of us to do it. Fear the Lord. Now, from this passage, Joshua now moves from reverence ngayon to what we should do. Our responsibility. That leads us to the second point. The second point po natin, God calls us to serve Him with all faithfulness. Diba? Sabi po ng passage natin, now fear the Lord and serve Him in, yung ibang translation, nakalagay pa doon, in sincerity and in all faithfulness. Ano nga bang ibig sabihin nito? Kasi kung titingnan natin, no, Joshua did not say, serve God, kung katulad kanina, serve God when it is convenient. He did not say, serve God when life is easy. But he instead said, serve Him with all faithfulness. Bakit kaya ito sinabi ni Joshua? Kasi Joshua was speaking to a people who have seen miracles. Di ba? Ang bayan po ng Israel at ang mga Hudyo, nakita na po nila ng napakaraming miracles. Nakita na po nila yung power ng Panginoon. Nakita na po nila kung paano i-provide ng Panginoon ang kanilang mga pangailangan. Nakita na po nila, na-experience na nila kung paano sila iligtas ng Panginoon. Na-experience na po nila yung pangako ng Panginoon that they will be in the promised land. At nandun na nga po sila.
Di ba? Ito na po yung mga nakita ng mga people of Israel. And yet, they were prone to drifting. Ano po alam ng pag-drifting? Di ba yung nag-slide? At yung pag-slide nila, hindi po pataas, kundi pababa. Yung iba naman, stagnant. Nag-slide sila, nag-drift sila, ganoon. But, kaya nga nakakapagtaka, they had experienced God's power, and now they are settled in the promised land. They are now comfortable, they are now established, and now they are tempted to become casual in their devotion. Naging casual na lang sa kanila ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. That's why Joshua, in his last address, he is emphasizing that you should serve God with all sincerity, with all faithfulness. Kaya nga sa simula ng taon, ano po ba ang naging New Year's resolution nyo? Magbabago na ba? Maglilingkod na ba ako sa Panginoon? Kasi, kung titignan po natin yung pinaka-meaning ng faithfulness na ito, it means steadfast, it means reliable, it means wholehearted, it means undivided loyalty. Kaya nga po yung faithfulness is not an intensity for a moment, but it is about consistency for a lifetime. Ibig sabihin po ito, hindi po siya spur of the moment, but it should be consistent for a lifetime. Kaya nga po ang sabi ng salita ng Panginoon in 1 Corinthians chapter 4, verse 2, it is required in stewards that one be found faithful. Di ba? It is required. Hindi po siya magsinabi ng required, mandatory na talaga yan eh. Di ba? You have no choice but to do it. It is required in stewards that one be found faithful. Katulad na lang po na itong isang illustration na nabasa ko. Sabi po dito, sino po ba dito ang walang cellphone? Bibigyan natin. Di-joke lang po. Okay, sino po dito ang walang cellphone? Di ba lahat tayo meron? Di ba? Sabi po nitong illustration na nabasa ko, alam niyo po ba, minsan ang buhay ng Kristiyano ay parang cellphone. Di ba? Gusto nating gamitin buong araw. Di ba? Gusto nating gamitin buong araw. Tapos yung gusto natin, hindi nalolobat. Meron bang cellphone na hindi nalolobat? Di ba? Gusto natin gamitin buong araw, pero gusto natin siyang gamitin araw-araw. As ayaw natin malolobat. Pero minsan, ginagamit natin, sino po ba sa inyo yung gumagamit ng cellphone, pag nakita mo na nagpula na yung battery, tsaka mo lang i-charge. Yung sobrang lobat na. Tsaka mo lang i-charge. So yung iba, hindi na malang kakalaro. Hindi na, kahit lobat yan, sige lang, tuloy lang. Diba? Sabi niya dito, hanggang 10% na lang. Tapos magreklamo, bakit ba lobat palagi yung cellphone ko? Bakit ba palaging ganito? Alam nyo, ang cellphone po natin, alam naman po natin yan ay hindi po siya gagana ng maayos kapag hindi po siya fully charged. Tama po ba yan? Hindi gagana ang cellphone natin ng maayos kung hindi po siya fully charged. Sabi po ng illustration na basa ko, gayon din po ang ating Christian service. God never called us to serve Him ng 10% lang. God never called us to serve Him na paglingkuran natin siya ng 25% lang. God never called us to serve Him pag may time lang tayo o 50% lang. But God calls us to serve Him with all faithfulness. Ngayon po, mga kaibigan, mga kapatid, please reflect on that. Diba? Sabi nga dyan, faithfulness is not about intensity for a moment, but consistency for a lifetime. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung bibigyan po natin ito ng application, faithfulness means consistency.
kahit walang pumapansin, kahit walang pumapalakpak, di ba? Kahit walang reward, di ba? We need to keep on serving with all faithfulness. Sana matawag po tayo, faithful ushers, keep serving. Faithful teachers, keep serving. Faithful givers, keep giving. Yeah? Faithful intercessors, keep praying. O faithful deacons, keep serving. O mas maganda siguro kung lagyan natin mga pangalan natin dyan, Faithful faithful. Makikita ng Panginoon kung ano po ang puso natin. Because faithful servants are not motivated by applause, but by obedience. Kaya makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi po ng Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, do it heartily, as to the Lord. Kung alam po natin na ginagawa natin ang ating paglilingkod para sa Panginoon, siguro hindi tayo manghihina, hindi tayo mag-waver. Kaya dito makikita natin na lahat ng ating ginagawa, gawin natin ito ng buong puso para sa Panginoon. At dito makikita natin na we are encouraged and we are called by God to faithful service. Now, let's look at the third. Dito makikita natin na sinabi ni Joshua na you cannot serve God or fully serve God while holding on competing loyalty. Ano sabi ng pangatlo po natin? God calls us to serve Him with sabi niya, undivided heart. Diba? Hindi po yan yung katulad ng kanta na sana dalawa ang puso ko. Isa para sa mundo at isa para sa Panginoon. Hindi po. Diba? Kaya dito, makikita po natin, sinabi ni Joshua agad, nung binasa niya natin, now therefore fear the Lord, serve Him with sincerity and in all faithfulness. At sinabi niya, put away the gods which your fathers serve. Put away. Sabi niya dito, ang salita ng Panginoon, put away. O titignan po natin dito, yung pinaka-context and meaning nito, Joshua knows that faithful service is impossible if our hearts are divided. Hindi po pwedeng mangyari yun. Di ba? That is why, immediately after calling them to faithfulness, to serve God with faithfulness, Joshua says, put away the gods. Alam nyo, nakakapagtaka po ito eh. Alam nyo kung bakit? Because Israel is already in the promised land. Israel, they are God's covenant people. Israel is God's chosen nation. But, yet, Joshua still tells them to put away idols. Put away the gods of the Amorites. Alam niyo kung bakit? Kasi Joshua, or the people, some of them brought Egyptian gods with them. Tingnan niyo po, kasama na nila ang tunay na Diyos. Na-experience nila yung kabutihan ng tunay na Diyos. Nakita nila yung power ng tunay na Diyos. But yet, nagdala pa rin po sila ng mga Diyos-Diyosan. Yung Egyptian gods, sabi dito, kung babasahin po natin yung verse 24, sabi niya po dito, sa verse 15, ito, and it seems evil for you to serve the Lord, choose you this day, whom you will serve, whether the gods of your fathers served were on the other side of flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Kahit na alaman nila kung sino yung tunay na Diyos, but still,
they are worshiping other gods, other idols. In other words, they were serving the Lord while holding other loyalties. Ibig sabihin, their hearts are divided. Kaya dito, makikita po natin, mga kaibigan, totoo rin po ito sa panahon po natin ngayon. Today, we may not bow to statues, we may not bow to idols or graven images, but idols still exist in the modern days. Ano po yung mga yon? Modern idols can be, kasi tayo sa mga Baptist, wala naman tayong mga graven images eh. Wala naman tayong mga panyong pinupunasan eh. Wala naman tayong mga gumagawa ng sulat na sinisiksik doon eh, di ba? Pero meron po tayong mga modern idols. Ano po yung mga yon? Career over God, or money over ministry, comfort over commitment, pleasure, alam naman po natin, pleasure over purity, or approval of people over obedience of God. These are the modern idols that are dividing our hearts, or idols that we are worshiping. Hindi nga siya yung mga graven images, hindi nga siya yung mga statues, pero sometimes people or person ang mga nagiging idol natin, or this one. Kaya tignan po natin, sabi po ng Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Diba? Anything that competes with God for first place in your heart is an idol. Kung yan ang nagiging first place sa buhay mo, that is your idol. Kaya sabi po ng salita ng Panginoon, no one can serve two masters. Ngayon, tanongin ko po kayo mga kaibigan, nasaan po ba ang puso nyo? Sino po ba ang nasa trono ng puso mo? Ang sarili mo ba? Ang mundo ba? O ang Panginoon? Tignan po natin. Tignan po natin. Sino ang nasa trono ng puso natin? If God is not fully on the throne of your heart, then something else ay nandoon. Tandaan po natin partial surrender is not surrender at all. Kaya kung lalagyan po natin ito ng application o personal application, you cannot serve the Lord faithfully while secretly holding on to what dishonors Him. Brothers and sisters in the Lord, please check our hearts. Meron bang pumapalit sa puso natin? Meron bang idol tayo sa buhay na nagkukos para ma-divide ang puso natin? Meron bang mga idols na sinasabi ng salita ng Panginoon na kailangan nating alisin para ma-focus tayo na maging faithful tayo para sa Panginoon? Let's reflect. Diba? Pwede natin itong gawing evaluation for this new year. Diba? Evaluate natin mga sarili natin. Meron bang mga idol na nagkukos para ma-divide yung puso natin sa Panginoon? Kasi dito sinasabi ng salita ng Panginoon, He calls us na dapat hindi dalawa ang puso natin. Iisa lang para sa Panginoon. Okay? Iisa lang para sa Panginoon. Kaya sa ating panghuli, now, Joshua brings us to the most personal moment of all. Joshua wants them to decide. And this is the famous declaration of Joshua. At yung pang-apat po natin, God calls us to make a clear and personal choice.
Ano sabi ng Joshua chapter 24, verse 15? Choose for yourselves this day whom you will serve. Now, Joshua brings everything to a moment of decision. After reminding them of God's faithfulness, after calling them to fear the Lord, after commanding them to serve Him with all faithfulness, after telling them to put away false gods, idols, Joshua does not force them, but he says, choose for yourselves this day whom you will serve. Why? Joshua understands something important. Faith cannot be inherited. Hindi po yan namamana. Commitment cannot be borrowed. Obedience cannot be delayed. And every generation must decide for itself. And Joshua makes it clear, there's only one option. One option. Hindi ko na ginawan two. One option. Choose God. Choose God. Kasi pag dalawang mo, choose God or choose the other gods whom your forefathers have worshipped. Kaya dito makikita natin yung personal declaration ng salita ng Panginoon and Joshua. Joshua does not wait for the people to say or answer, but he boldly says, yung sumunod na verse po doon. Ano po sabi niya doon? But as for me and my house, we will serve the Lord. Tignan niyo po mga kaibigan, mga kapatid. Although Joshua is calling them to decide, hindi niya na po inantay na sumagot ng mga tao. But he declared, but as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua is saying, even no one else serves, even no one follows me, even no one is going to serve God, and even if it is unpopular, even it costs something, my decision is clear, my decision is settled. As for me and my house, we will serve the Lord. Kaya, paano kaya tayo mga kaibigan, mga kapatid? If you will be asked the same question, choose you this day whom you will serve. Are you settled with your decision? Sasabihin mo, as for me, I will serve the Lord. Alam nyo, ito ay declaration ng isang ama, isang tatay, isang leader na isinama niya yung kanyang buong pamilya. Alam mo, nakakatuwa po talaga na makita sa isang sambahan na ang nagsiserve sa Panginoon ay pamilya. Di ba? Makikita mo yung isang pamilya, lahat po sila nagsiserve sa Panginoon. Yung isang pamilya, nagsiserve sa Panginoon. Yung isang pamilya, makikita mo na sama-sama sila na nagsiserve sa Panginoon. Kaya dito makikita natin, true leadership starts with personal obedience. Kaya, kung lalagyan po natin ito ng personal application, God is not asking for excuses. Di ba? He is asking for a decision. Will you serve God only on Sundays or with our whole lives? Will you serve Him when it's easy or even when it's costly? Will you serve Him publicly or privately? Alam niyo mga kaibigan, God is not looking for perfect people. Wala pong ganon. God is not looking for a perfect church dahil wala din pong ganon. But God is looking for decided people. Decided people. Decided believers and followers of the Lord Jesus Christ. Will you declare the same declaration as Joshua had said?
But as for me and my house, we will serve the Lord. At sa ating pagtatapos, hindi pwedeng pastor lang po yung faithful. Hindi lamang po yung mga leaders natin ang faithful. Di pwedeng church lang po ang faithful. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, each and every one of us, let's choose to be faithful. That decision ay hindi pong kayang gawin ni pastor para sa iyo. That decision hindi po kayang gawin ng MBC, ng Manila Baptist Church para sa iyo. Ang decision pong yan ay ikaw mismo ang kailangang gumawa. Katulad po ng dineclare ni Joshua. Hindi niya po inantay yung buong Israelites, yung buong mga Israelites, ang buong Israel para mag-decide para sa kanya. But he declared and he chose to be faithful, serving God. Hindi nga lang siya, sinama niya pa ang kanyang buong pamilya. Kaya dito makikita natin, Joshua ends his life the same way he lived it, with conviction. He declared it with conviction. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, if God is speaking to your heart, if you want to say the same declaration Joshua have said, I invite you to open your heart. I invite you to make that bold decision and say it to God. Say it to God that, Lord, this year, not only this year, but through my whole lifetime, I will be faithful serving you until you come. Until you come again. I will continue and I will not stop faithfully serving you until my last breath. I hope that will be your decision. I hope that will be your choice this morning until God returns. Until the last breath ay ibubuga natin hanggang tayo po ay makapiling natin ang Panginoon doon sa kanyang tahanan. Again, as believers and followers of the Lord Jesus Christ, let us serve God with all faithfulness. And let us choose God in our lives. Let us pray. Our dear God and Heavenly Father, thank you, Lord, for your faithfulness through our lives. Today, we boldly declare we choose you. And if we have not done that, Lord, please forgive us for our divided hearts, our half-hearted service. Lord, please help us and enable us to put away idols in our lives and declare that you alone are our God. Strengthen us, Lord, to serve you faithfully, to revere you with fear, and we declare that we will serve you in full faithfulness, with an undivided heart, and declare also what Joshua had said, the word of God had said, but as for me and my house, we will serve the Lord. Thank you again, Lord, and we commit to you all these things in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, I pray. Amen and amen.